Hello, isang magandang umaga, hapon at gabi sa inyo lahat sa patuloy po na sumusubaybay itong aming programang ito. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yes. Ayan po tayo ay nagbabalik sa ating pong munting istasyon ito. Ito ang EGMI Radio Station nga po. At last week nga po ay hindi po tayo nakapag-post sapagkat meron po tayong bagay na ginawa o tinapos. Of course, tayo naman po ay nagtatrabaho rin po dito po sa Middle East at kailangan din po nating tugunan o gampanan yung ating pong pagiging isang OFW. Kaya hindi po tayo nakapag-post. But yung pong ipopost sana po namin last week ay ito po ngayong pong linggong ito po yung ating pong magiging topic. No? At ito pong magiging topic natin ay talagang napakaganda rin po sapagkat ito ay nagagamit ng mga Pilipino, mostly Pilipino nagagamit ng salitang ito. At actually siguro nagagamit din po ito ng mga ibang lahi o sa kanilang salita po, no? Sa kanilang lingwahe o wika. Yan. Pero sa atin po, ito po yung lagi po itong nagagamit. I believe, lagi po nagagamit to. Ito yung nagagamit sa family, trabaho, saan pa? Minsan sa ating Panginoon. No, itong salitang ito. At sige po, ito po yung ating pong title. Ang title po natin ay Bahala Na. Yan. Yung bahala na, ay, siguro marami pong sasangayon po sa aking pong topic na ito sapagkat maraming ginagamit ang salitang bahala na sinasabi nito na parang nagiging habitual o regular na sinasabi ng isang tao. Ito man ay Kristiyano at hindi Kristiyano, no, di ba? Kahit na ibang sekta ay nagagamit 'to. Sapagkat minsan ganito, katulad sa bahay, umuwi o papauwi ang asawa, sasabihin ay bahala na. Baka ikaw tanungin ka ng asawa mo kung saan galing o anong ginawa mo, ay bahala na. Di ba ganoon, di ba? Ganun ang nasasabi. Sa trabaho naman, minsan sasabihin mo, ano sasabihin mo sa ating boss? Ay bahala na. Di ba ganoon? Laging bahala na. So sa ating Panginoon, mas lalong nakakalungkot. Ito ang nakakalungkot. Minsan, laging sinasabi natin to na bahala na ang Diyos o bahala na siya. Di ba? Laging ganoon. Lagi po nating binibigkas na yung bahala na. Actually, ang bahala na sinasabi, in terms ng bahala na, ay wala naman pong problema, but pwede namang gawin. Pwedeng sabihin at pwede mong tugunan kung ano yung sinasabi mong bahala na. So, minsan, ito, bilang isang Kristiyano, ay minsan ay kailangan po tayong, especially ito, sa ating po mga tumatayo sa pulpito, di ba? Especially mga music at saka yung mga pastors na naggagawa ng mga lesson. Yan, yung sabihin, nagagawa na para sa preaching at yung musician naman ay gumagawa ng mga lyrics chords at kumakanta ay sinasaulo. So minsan nangyayari po talaga, ito kahit hindi nyo aminin, ay nangyayari po talaga to mga kaproks, di ba? Na minsan ay darating sa punto na hindi mo nagawa yung awitin, hindi mo nagawa yung kailangang practicein. Ano sinasabi mo? Bahala na ang Diyos. So di ba ganon? Di ba hindi dapat ganon eh, hindi dapat ganon. Minsan sasabihin na natin na parang kulang yung aking lecture, parang kulang yung aking sasabihin sa preaching. Bahala na ang Diyos. Di ba? Laging sinasabi natin yun na bahala na. Pero dapat naman na isang bunin natin sa Panginoon. Sabihin nga natin, of course, sabihin natin sa Kanya na itong Panginoon ang aking gagawin, itong aking aawitin. Pero yung sasabihin mong bahala na, parang ibinibigay mo rin sa Kanya na parang yung salitang bahala na is parang ito na lang, okay na to, di ba? Hindi ganon. Hindi ganon mga kaproks. Hindi ganon mga kapatid. Kasi ang salitang bahala na is parang ibinibigay mo lang sa Kanya kung ano na lang yung mangyari. No, kung ano yung kalabasan. No, ano yung kahinatnan. Which kailangan mo naman din aralin, kailangan mo din naman i-search o mag-search ka or mag-aral ka, mag-practice ka para hindi mo sinasabi na puro bahala na. Di ba? Hindi magiging maganda sa isang Kristiyano
o sa isang tao na lagi mo sinasabi. Ito pa nakakalungkot mga kabrox, no? Minsan, dumarating sa punto na ang sinasabi ng bahala na ay parang sinasabi nyo na yung isang awitin na aawitin mo sa kanya ay hindi ka sigurado. Ngayon, parang pinipilit mo na lang na ay bahala na si Lord kung tatanggapin yung awitin yon. Di ba? Hindi tama po yun. Meron po akong sample ko lang po to. Meron po akong napanood sa isang television. Isa po ay sumali sa mga contest, yan, awitin. At nakarating po siya sa parang pre-grand final pa lang. Parang hindi pa siya grand final pero pre-qualification. Qualified. Yan, parang papasok siya. Yan, sa pagiging final. Ngayon, sabi niya ng isa ng host, sabi niya, anong preparasyon ang ginawa mo para ikaw ay makapasok sa grand final? Yan. Ang sagot niya ay, hindi ako natulog ako umaga, nag-practice ako. So ngayon, tinanong ko siya ng host ulit. Sabi ng host, ano ngayon lang, ano pakiramdam mo? Kaya ba nating makapasok sa final ngayon? Sabi gano'n. Alam mo, ang sagot ng contestant, bahala na siya. Di ba? Bahala na siya. Ikaw ang nandyan eh. Ikaw kakante. Ikaw ang binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na binigyan ka ng talent, ng magandang boses. Ngayon sasabihin mo, bahala na siya. Ang nakakalungkot na yun, sinong siya? Di ba? Minsan sinasabi pa, bahala na yung nasa itaas. Sino sa itaas? Di ba? Kesame? Langit? Di ba? Minsan hindi pa masabi Panginoon. Bahala na ang Diyos, bahala na ang ating Panginoon. Hindi pa masabi yon, di ba? Parang hindi ka pa sure na bahala na siya. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay dapat po tayo bilang isang Kristiyano ay wag nating laging iasa rin naman sa ating Panginoon yung mga bagay na kaya mo namang gawin. Yun ang ibig ko sabihin. Na hindi mo dapat gamitin yung term ng bahala na. Na bahala na sapagkat anak naman ako ng Diyos. Bahala na dahil siya naman ang lumalang sa akin. Of course, sa kanya naman talaga. Hindi naman itatanggi ng ating Panginoon at siya ang lumalang sa atin, nagbigay buhay, at siya mismo ang nagbibigay sa iyo ng hininga. Pero wag mo namang iasa sa ating Panginoon yung mga bagay na kaya mo naman din gawin sa buhay mo. Hindi po pwede yung bahala na siya. Bahala ka na. Diba? Ganun na lagi nagiging term ng isang mga tao. Especially mga minsan, Kristiyano na, ganun pa rin ang ginagawa. Lord, wala akong pagkain ngayon. Ikaw nang bahala ngayon. Diba? Of course, bahala na. Pero, kumilos ka rin. Parang ito yung prayer eh. May pray ka, kailangan mo rin gumalaw, kumilos. No, di ba? Hindi yung lagi mo iaasa sa ating Panginoon, pagpasalamat mo sapagkat kapag ibinigay na ng Panginoon, magpasalamat ka. Di ba? Hindi yung bibigay mo sa kanya na para bang pipitikas ka na lang ng ganyan kadali. Eh, maraming ang tao nakakandarapang magtrabaho, talagang hirap na hirap magtrabaho para lang kumita, para ibigay sa pamilya, di ba? Minsan nalilimutan na talaga actually ang pagsambi o pagsimba, yung nga pag-pray na nga lang nalilimutan pa eh. Di ba? Tapos iaasa mo pa na bahala na si Lord. Di ba? Pag ganon. Tayo, habang tayo malakas, mga kaproks, mga kapatid na wag nating iasa palagi sa Panginoon yung mga pwede nating gawin sa buhay. Di ba? Pwede mong gawin. No. Pwede kang, habang may lakas tayo, gamitin mo. Ngayon, kung talagang hindi mo na kaya, na talagang as in, sumasagad na, Lord, ganito, gusto ko pagalingin mo ako. Of course, diba? Mas maigi yun na unahin mo ang Diyos. Pero mong sabihin na para bang inuutusan mo siya na bahala ka na. Oh. Tapos kapag hindi nangyari, yung saka ngayon gagawa ng eksena sa sarili mo. Diba? Ano yung sinasabi mo na ikaw ay lumalakas sa katwiran? Pero takot ka naman daanan yung pagsubok. Diba? Yun po yung aking punto ko rito na lahat naman po tayo ay dumadaan po naman po sa mga ganyan, sa mga trials, sa mga nangyayari sa ating buhay.
pamilya, kapatid, kaibigan, maging sa loob ng simbahan, ang nangyayari po talaga. Ngayon, nangyayari ngayon sa gobyerno, sa atin, di ba? Nangyayari na, di ba? Nangyayari dahil may purpose ang Diyos. Gusto niyo ang Panginoon, ihayag yung katotohanan. Pero hindi yung bahala na. Di ba? Bahala na kasi baka makasegoy ako, makalipat ako sa iba o malampasan ko to. Hindi ganun pwede. Hindi ganun dapat ang ating maging kaisipan. No. Yes. Dapat po nating isangguni sa ating Panginoon. Dapat nating sabihin sa Kanya kung ano yung ating pong laman ng ating puso't isipan. Di ba? Pwede nating ibigay yan sa ating Panginoon. Pero wag na parang tayong nag-uutos. Na para tayong para pa tayong ang boss. Tandaan po natin ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Never niyang hiniling sa iyo na utusan ka niya. Ikaw dapat. May free will tayo. Kailangan ikaw ang sumunod sa Kanya dahil siya ang hari. Alam mo kung ano man ang iyong hinihingi sa buhay, ibibigay ng Panginoon yan. Wag mo lang siyang i-pressure na lagi mo sinasabing bahala ka na. Wag ganon. That's wrong. Mali yun. Wag ganon na. Natandaan natin na yung bahala ng salitang yan ay ginagamit lang yan sa mga walang katuturang salita. Nakakalungkot, minsan nasasabi sa mga sa entertainer o sinasabi sa mga regular na pamumuhay, ay bahala na sila doon, ay bahala na sila. Di ba ganon? Kung kaya mo naman gawin, di gawin mo. Di ba? Huwag kang paasa. Ibig sabihin, sa musika, kailangan aralin mo. Hindi, bahala na yung keyboardista namin. Bahala na yung drummer namin. Madadala na ako doon. Huwag ganon. Diba? Aralin mo. Preacher namin, maiintindihan naman nila ako eh. Baguhan lang ako sa pagsasalita. Bahala na silang umintindi sa akin. Hindi ganon. Dahil binigyan ka ng pagkakataon na tumayo ka sa pulpito para magpahayag ng salita ng Diyos, magpasubmit ka sa Diyos. Humingi ka ng wisdom, karunungan, katalinuhan. Sa Kanya nagmumula. Ang banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa iyo. Hindi mo sasabihin, bahala ka na. Diba? Hindi ganon. Wag po tayong ganon. Wag po nating namnamin or parang gawin na natin parang maintindihan ako ni Lord eh. Hindi ganon. Matagal na tayo inintindi niya. Since na ikaw ay nabuhay, inintindi ka na niya. Inintindi tayo ng Panginoon. Yan ang ating tandaan. Na wag tayong maging isang bagay na ginagawa lang po natin yung pagsalita ng bahala na is parang nag-out ka sa isang obligasyon. At sinasabi mo na kaya mo naman, pero ibibigay mo pa sa Kanya. Di ba? Mali yun. Lalo sa mga trabaho. Di ba? Sabi nga sa trabaho, kung kaya mo naman gawin, bakit mo hindi mo gagawin ng tama? Di ba? Gawin mo na ng tama. Hindi yung, bahala na ba kung ako yung mapagalitan ng boss ko. Di ba't ito ang papagalitan kung gagawin mo naman tama? Di ba? Sa pamilya mo, sabihin mo totoo. Kung na-traffic ka ba, o napasama ka sa isang kaibigan mo, pero huwag mong isipin na puro bahala na. Diba? Yan, marami ako narinig niyan, lalo sa trabaho ko. Actually, hindi naman lahat na gano'n, pero mostly, ayun ang narinig ko kahit nga sa social media. Diba? Sinasabi pa, bahala na si Batman. Ano kinalaman si Batman sa buhay mo? Diba? Diba? Wala pong kahinatnan yung salitang bahala na. Lagi po natin tandaan na tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay ambassador ng ating Panginoon. Tayo po ay tagasunod. Tayo po ay servant ng ating Diyos. Kaya hindi mo dapat sabihin ng bahala na. Gawin mo. Pag-pray mo, hingin mo sa Diyos, at gawin mo. Yun ang nararapat. No. At maiksi lamang po ang aking pong nais pong iparating sa inyo upang pagpapaalala na may mga bagay ng mga salita na hindi mo na kailangan pang gawin o sabihin sa ating Panginoon. Na pwede mo namang gawin sa panalangin, pagpapasalamat at paghiling sa Kanya. At wag mong parang iyaano mo siya na on the spot, sasabihin mo bahala na ang Diyos. Wag ganon.
makiusap ka. Respeto sa ating Panginoon. Hindi bahala na. Lord, kayo na po ang bahala po sa araw na ito. Mas maganda pang pakinggan yun. Kasi yung parang diniretso mo siya na parang tumitingin ka lang sa kesame. Diba? Isip-isip din po. Diba? 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 Hindi diba? Diba mga kaproks? So ganun po mga kaproks, mga kapatid. Nais lang po ng Panginoon at baguhin lang ng Panginoon yung ating pong pang-araw-araw na minsan mali na po yung ating pong nabibigkas. So yun po. Maraming salamat sa konting o maiksi na ating pong pinag-usapan ito. Ito ay pagpapaalala lamang po. Wala naman po akong pinapatamaan. Ito ay general po sa lahat. Kahit ako po ay minsan ay naitutuwid sa mga salita na ibinibigay ng ating Panginoon sa ating pong pag-uusap. Yun po. Ito po ang ating pong verse for today. Ang verse for today po natin ay, sabi nga rito, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Yun. Tama po, Santiago 1:6. Yan. So tama naman po, 'di ba? Na tayo po ay nadadala, minsan nadadala ng alon kung saan kaya minsan ay tayo po ay yun po yung mga trial sa ating buhay. Yun po yung mga pagsubok na kaya minsan sinasabi natin bahala na ang Diyos sa atin, bahala na siya kung ano mangyayari sa akin. Mag-pray ka. Hingi mo sa Diyos kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Huwag mong iasa palagi ng iasa sa Kanya. No. Kaya nga meron tayong panalangin na merong pagpupuri at pagpapasalamat. Yan. So ito po yung ating pong quote for today. Ang quote for today po natin ay ito. Ang tao ay laging nagsasabing bahala na. Ito ay nakadikit na sa ating kaugalian. Yan. Ng tao na laging paasa. Minsan, isipin mo naman na ikaw naman ang kumilos, baka doon malaman mo sa sarili mo na kaya mo palang baguhin ang salitang bahala na. Yun. Ang ibig sabihin po yun ay kaya mo naman pong gawin. Hindi mo na kailangan pang sabihin yung bahala na. Ang muli pa nga rito, sinabi isip-isip din pag may time. Di ba? Yun lang po mga props, mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig at patuloy nagpapasalamat kami sa inyo po sa patuloy niyong pag-support sa amin po sa AGMI station ito. Sa mga lahat po ng subscriber po namin, salamat po. At sa aking pong patuloy na followers din po sa personal ko pong FB ay maraming po salamat at nasa 5,000 followers na po ako. Yes! Salamat sa Panginoon. At salamat din po sa inyo sa lahat po ng tumatangkilik ng aming po mga awitin na inyo pong napapakinggan dyan po sa YouTube channel po namin. At shoutout sa ating po mga OFW dito sa Saudi Arabia at maging sa ibang bansa. At mag-ingat po kayo lagi at patuloy na ingatan kayo ng Diyos. At maging sa aking pong apo na si Rio Bennett Sayon. Shoutout! Yan! Ang aking apo na napaka-likot na ngayon. Malapit na mag 1 year. Ang bilis ng panahon. So sa aking anak na si Eunice, at shoutout. At sa lahat po ng aking pong mga mahal ko sa buhay na nandyan sa Pilipinas at maging dito po sa Saudi Arabia. Patuloy tayong ingatan at gabayan ng ating Panginoon. At salamat po sa inyong pakikinig lagi sa aming pong istasyon ito. Naway wag po kayo manawak pagkat ito po ay aming pong inahandog namin para po sa inyo po at sa ating Panginoon. Sama-sama po tayong pakinggan yung binibigay na salita ng ating Panginoon. Kung kaya patuloy lang po tayo lumakad sa ating pong katotohanan. Yan. Muli at patuloy na kami po ang aking pudalangin sa mga oras ito ay ingatan ang lahat po ng mga nasa abroad at maging sa Pilipinas at maging sa buong mundong ito. Nawa ay tayo po ay ingatan, gabayan, patgubayan at bigyan ng malakas na pangangatawan at patuloy na tayo i-bless ng ating Panginoon at lagi tayong magpasalamat
Every time na sinasabi ko po, lagi tayo magpasalamat sa umaga at sa gabi bago matulog. Muli, ito po si Prox Benz na nagsasabing ito ang patuloy na binibigay ng ating Panginoon na tayo po ay laging magpasalamat sa ating Diyos. Ito ang EJMI Online Music Radio.